Nalutas. Sandali na lang. Ano bang kulang natin? Ay! Pasok na kayong dalawa! 4 na beses ko na kayong tinatawag para kumain! Kami ay naipit. Ito, dito! Ito naman, dito! Ina, ang talino mo. Ang puzzle ay parang buhay. Kailangan mo lang hanapin ang ilang mahahalagang piraso. Pamilya, karera, at paninindigan. At kapag nahanap mo na yon, kusa na lang ito mabubuo. Ngayon, kain na tayo! Ang mundo ay puno ng misteryo. At ang pinakamalapit mong mararating sa hiwaga ng mundong ito ay sa pamamagitan ng palaisipan at buktong. Kaya nga, sagutin mo ito. Hindi ako kumakain pero natutunaw ko ang pagkain. Hindi ako buhay pero di ako nagpapahinga. At kapag ubos na ang pagkain ko, nawawala ako. Sino ako? Sige na, Elias. Hindi ako kumakain pero natutunaw ko ang pagkain. Hindi ako buhay pero di ako nagpapahinga. At kapag ubos na ang pagkain ko, nawawala ako. Apoy! Hindi nito kinakain ng kahoy pero sinusunog ito. At kahit di ito buhay, patuloy ang galaw ng mga apoy nito. At kapag ubos na ang kahoy, namamatay ito. Ang galing! Tandaan mo, Elias, ang sagot sa bugtong ay nasa loob ng bugtong mismo. Ang tanong ang siyang sagot. Kapatid, malapit na tayo. Kaunting lakad na lang. Anong nangyari? Dito, magpahinga ka muna sandali. Tumawid siya sa tulay nang biglang bumigay ang isang tabla. Buti na lang at nakahawak siya sa lubid. Kung hindi, baka nahulog siya sa ilog. Oras na talaga. Kailangan na natin kausapin ng tagapagpayo. Kailan pa siya magpapatayo ng bagong tulay kapag may namatay na? Oo nga naman. Bakit ganito? Hindi ko maintindihan. Bakit sila ganyan? Sinabi ko na sa'yo, wala pa tayong pera. Saan napupunta ang lahat ng tulong mula sa hari? Pupunta tayo mismo sa palasyo at tatanungin natin ang hari. Wag na wag niyong subukan! Karapatan namin yan! Ang palasyo ay malayo at ang pamilya mo ay nandito. Baka may makulong sa kasong pagnanakaw o pananakit sa isang kagalang-galang na tagapagpayo. Mensahe para sa lahat. Mensahe mula sa hari. Lahat ng kabataang mahusay sa palaisipan ay inaanyayahang pumunta sa palasyo kung saan mismo ang kamahalan ang susubok sa kanila. Ang mananalo ay bibigyan ng mataas na katungkulan sa kaharian. Ito na ang pagkakataon natin. Ginoo, bukas pa ba ang paligsahan para sa lahat ng kabataan? Oo, lalo na sa nayong ito, binata. Sapagkat alam kong mahilig sa palaisipan ng mga tao rito. Ngunit may problema lang. Kasi po'y, may nanluloob sa aming nayon kaya ang mga kabataan ay nagbabantay tuwing gabi. Hindi kami maaaring umalis. Huwag mag-alala. Magpapadala ako ng bahagi ng hukbo upang magbantay dito. Ngunit dapat kayong makadalo sa paligsahan. Hindi na kailangan, Ginoo. Hindi sana nagkaroon ng magnanakaw dito kung ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Ginagawa ng tagapagpayo ang kanyang makakaya pero kinakailangan talaga natin ng hukbo. Siguradong hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan namin, hindi ba, tagapagpayo? At siguraduhin mong mapaparusahan ang sino mang sangkot sa pagnanakaw o pananakit, hindi ba? Oo naman. Kaya, sina Elias at ang iba pa ay nagtungo sa palasyo. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Magtatanong ako ng 3 palaisipan na kailangan nyong masagutan. Ang huling palaisipan ay mismo galing sa prinsesa. Ngayon, narito ang isang pagsubok na palaisipan upang malaman kung sino ang tutuloy sa aktual na pagsusulit.
Ang unang 10 makakatapos ng palaisipan ay makakapasok sa pangunahing paligsahan. Ipinapakita ko sa inyo ang 2 salita, bago at pintuan, bagong pintuan. Kailangan ninyong gawing isang salita ang 2 ito. Simulan na! Ha? Ano ba talagang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Hindi ako makapaniwala. nangyayari dyan? Nakuha ko na, Ginoo! Tama siya, kamahalan. Ang bagong pintuan ay matagumpay na naging isang salita. Kahanga-hanga, binata! Ngayon ay opisyal nang nagsisimula ang paligsahan. Narito ang susi sa pintuang magdadala sa inyo sa susunod na palaisipan. Wala ako noong ako'y pinanganak. At saan man ako'y silang ako'y nananatili. Ngunit ako'y naglalakbay magpakailanman. Sa panahon at lupain, sino ako? Bakit ganito? Hindi ako makapaniwala. Anong nangyayari? Ha? Anong nangyayari? Tama. Alaala, kamahalan. Alaala! Hindi ito may iral sa simula. Sapagkat ang sandali ay kasalukuyan pa lamang. Hindi pa alala. At kapag ito'y pinanganak sa isang lugar at panahon, nananatili ito roon. Ngunit ito'y naglalakbay sapagkat ang tagapagdala ng alaala ay dinadala ito sa kanyang puso sa pagdaan ng panahon at paglalakbay. Yan ay tama. At maganda! Napakatalino! Magaling! Ngayon, ang susunod na palaisipan ay magdadala sa inyo sa sagot. Ang makakakuha nito ay susulong sa huling hamon. Heto na! Ako'y dumarating at umaalis ngunit di sa daan sapagkat ang tanging landas ko ay ako rin lang. Mas minamahal ako dahil sa tinig ko kahit ako'y nakikita naman. Bakit ito nangyayari? Hindi ko maintindihan. Hindi ito Oo. katanggap-tanggap. Ano ba talaga Tama yan. ito? Tama. Bakit ganon? Isang alon! Isang alon! Dumarating ito at umaalis. Sumasakay sa mismong tubig na bumubuo sa kanya. Kaya't ang tanging landas niya ay ang sarili niyang galaw. At bagaman nakikita ang alon, ang tunog nito ay higit sa nakakagamot at kaibig-ibig. Napakagaling, Elias! Ngayon, ang iyong huling palaisipan ay hindi lang isang palaisipan. Isa itong pagsubok. Mahal, Elias! Ako'y naghahanap ng isang tiyak. Ang hiyas na ito, talisay at panal ay nakakandado sa likod ng batong tarangkahan na lalo pang tumitibay habang humuhupa ang tubig ng kapalaran. Ang hiyas ay hindi kumikislap ngunit itinatago ng may halaga sa tuktok ng tore na walang hagdan. Ang hiyas ay nagiging higit sa sarili kapag inalis sa kanyang tahanan at iniiwan na nag-iisa. may isang araw ka upang dalhin ng hiyas para sa prinsesa. Ang nag-iisang tao na maaari mong kausapin hanggang makabalik ka bukas kasamang hiyas ay... Hayden! Isang hiyas na kailangang hanapin sa tuktok ng tore hanggang bukas. Kaya dapat malapit lang ang tore. Hayden, saan nga ba may mga tore sa kareng ito? Narito ang mapa. Hindi, kahit saan may tore, kahit dito sa palasyo. Hindi pwedeng ganun na lang kadali. Sandali, meron bang tore na may batong tarangkahan? Sa tingin ko, lahat may bakal na tarangkahan. Sandali lang. Napakatalino! Magaling! Ngayon, ang susunod na palaisipan ay magdadala sa inyo sa sagot pagkatapos. Heto na! Ang sagot sa huling palaisipan ay alon. Ibig sabihin, dagat. Hayden, ang mapa. Heto ang dagat. Alam ko na ang hinahanap ng prinsesa. Kailangan natin ng sasakyan. Hayden, sandali. Lagi bang nandito ang barkong ito? Hindi. Mukhang may nangyaring kakaiba. Tatawagin ko ang hukbong pangdagat para suriin ito. Baka matagalan yun. Hayden, paano kung may sugatan o nasa panganib sa loob ng barko? Lapitan natin. Elias, wala ka ng oras para dito.
Baka ang mandaragat sa barko ay kapos din sa oras. Elias, mawawalan ka ng oportunidad sa buong buhay mo. Wala akong pakialam. Hindi ko iiwan ng kahit sinong nangangailangan. Uy, Hayden. Nauna ka pa yata sa inaasahan ko. Uy, Kapitan! Sandali, magkakilala kayo? Talino at puso. Magaling. Ipaparating ko to sa kamahalan. Sige na, kunin mo ang hiyas para sa prinsesa. Sumayo ang swerte, binata. Teka, hindi kayo pwedeng pumasok. Pero sigurado akong nandito ang hiyas na gusto ng prinsesa. Kita mo ang dalawang kuwebang yan? Ang isa sa kanila ay magdadala sa inyo sa pagkalunod sa dagat at ang isa ay ligtas na magdadala sa isla. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung alin sa kanila ang ligtas at alin ang mapanganib, pwede akong magsinungaling o magsabi ng totoo. Isang tanong lang ang pwede mong ibigay at kailangan mong pumasok sa kuweba na pipiliin mo. Isa na namang palaisipan, sinabi naman sa'yong ito isang paghahanap. Kapag nagkamali ako, baka ikamatay ko. O kung hindi man, matalo ko sa laban. Totoo, kasinungalingan, dito. Paano? Tandaan mo, Elias, ang sagot sa bugtong ay nasa loob ng bugtong mismo. Ang tanong ang siyang sagot. Ayos, handa na ako. Kung tatanungin ko kayo kung aling kuweba ang patungo sa isla, alin ang ituturo nyo? Ito ang isa. Salamat. Elias, maaaring mawala ang lahat. Mag-ingat ka. Sigurado ka na ba talaga? Oo, Hay. Paano mo nalaman yun? nasa tanong ang sagot. Tingnan mo, kung tinanong ko siya kung aling kuwebang patungo sa isla at kung nagsasabi siya ng totoo, ituturo niya ang tamang kuweba patungo sa isla. Pero kung nagsisinungaling siya, ituturo niya ang maling kuweba patungong dagat. Pero tinanong ko siya na kung tatanungin ko siya kung alin ang patungo sa isla, alin kaya ang ituturo niya? Nagsinungaling siya sa pagturo sa dagat at imbes ay tinuro ako sa kuweba patungong isla. Kaya kahit nagsisinungaling man siya o nagsasabi ng totoo, sa parehong pangyayari, itinuro pa rin niya ang kuweba patungong isla dahil sa itinanong ko sa kanya. Sabi nga ng ama ko, nasa tanong ang sagot. Elias, ikaw ay isang henyo. Ngayon, bilis, nasaan ang mga hiyas? Sa likod ng batong tarangkahan na lalong tumitibay habang humuhupa ang tubig ng kapalaran. Kahanga-hanga! Paano mo ito nalaman? Sinabi ng prinsesa na ang sagot na alon ay maghahatid sa akin sa kasagutan sa paghahanap. Ang alon ay tumutukoy sa dagat at ang mapa ay may isang isla. Sapat na kalapit para puntahan ko, hanapin ang iyas at makabalik dito sa loob ng isang araw. Sa islang iyon, may isang punong nangingibabaw sa lahat. Ang puno ng niyog, isang tore na walang hagdan. Ang bunga nito ay nakatago sa isang batong pintuan. Ang baon na magiging matigas na unti-unting tumitibay habang natutuyo ang tubig sa loob gaya ng pag-urong ng tubig ng kapalaran. Tumitigas ang laman ng niyog, nagiging mas totoo sa sarili habang lumilipas ang panahon. Napahanga mo ako. Humiling ka lang kahit ano, binata. Anong pwede kong ibigay? Ginto, palasyo? Sabihin mo lang. Gusto ko lang ng isang tulay para sa aming nayon, Ginoo. Ano? May katiwalian sa kaharian ko. Kunin ang lahat ng kanyang kayamanan. Ikulong siya. Pagtrabahuin siyang parang aso habang buhay. At Elias, pinaparangalan kitang bilang pangkalahatang tagapayo ng kaharian na direktang makakatrabaho ng mismong prinsesa. Ano ang una mong gagawin bilang pangkalahatang tagapayo? Itatayo ko muli ang sirang tulay sa aming nayon at sisimulan ko ang imbestigasyon sa lahat ng nakabimbing proyekto sa buong kaharian upang masigurong bawat nayon at bayan ay maalagaan ng patas. Iyon mismo ang inaasahan ko sa isang pangkalahatang tagapayo. Binabati kita! Mabuhay! Ang kamahalan! Ang hari! Mabuhay! Ang ating mahal na hari!
Hindi lamang itinayo ni Elias ang tulay sa kanilang nayon, kundi siya at ang prinsesa ay magkasamang nagsikap upang mapanatili ang kaligtasan at kasaganahan ng buong kaharian. At sa paglipas ng panahon sa gitna ng kanilang pagtutulungan, namuo ang isang malalim na pagkakaibigan at paghanga sa isa't isa.